3 minuto lang ang kinailangan ng Magic City para tuluyang matalo ang kanilang mga kalaban at may lock-in ang isa na namang malinis at devastating victory. Nabigla ang crowd sa sobrang bilis ng pagtatapos ng laban, at namamangha ang mga manunood na ang absurd power ng Thunder Emperor ay sapat na para mag-isang i-carry ang buong team. Habang nanunood mula sa stands, sa wakas ay naramdaman ng Baishan Captain na napatunayan niya, na ipinapaliwanag sa kanyang mga kaskwad na hindi ang kanilang squad ang mahina, sadyang isang monster lang talaga si Xu Jingming. Fast forward sa Day 8 ng National University League, at ang stadium ay umaapaw sa pananibik para sa ultimate clash sa pagitan ng Magic City at Jincheng University. Sa backstage, tinipon ni Coach Yang Gentian ang squad para ilatag ang kanilang strategy para sa huling dalawang laban, at inutusan silang manatili sa kanilang standard team formation. Dahil alam ang ugali ng kanyang star student, partikular na binalaan ng coach si Xu Jingming na huwag maliitin ang kalaban o biglang mag-execute ng isa na namang reckless one-man charge, at sumang-ayon naman ang ating captain na magpapakabit muna. Sa entablado, lalong pinalakas ng announcer ang hype ng crowd habang opisyal niyang tinatanggap ang parehong powerhouse school sa arena floor. Sa pag-apak nila sa field, inamin ng captain ng Jinyu na si Han Shan na maalamat ang SS rank power ni Xu Jingming. Ngunit mayabang nitong idineklara na ang Magic City ay may mas mababa pa sa 10% chance na manalo sa isang team battle. Casual namang sumagot si Xu Jingming na malalaman nila kung sino ang superior kapag nagsimula na ang laban, habang ang isang nagdududang si Shen Dongling ay nagtataka kung saan kumukuha ng confidence ang karibal na captain na ito. Umailaw ang opisyal na matchup sa mga dambuhalang screen ng stadium habang ang dalawang koponan ay pumwesto sa magkabilang panig ng malaking stage. Gayunpaman, agad na napansin ng crowd ang isang napaka-bizarre na bagay. Ibinench ng Jinyu ang 3 sa kanilang mga main players. Nag-deploy ng isang kakaiba at lopsided team na binubuo ng 2 support at 3 ranged fighter. Sa itaas ng VIP booth, nilapitan ng principal ng Jin Cheng na si Jiang Chuan si Vice Principal Ling Shuang, at may kumpiyansa itong nagtanong kung handa ba siyang maglapag ng isang maliit na pusta para sa darating na laban. Nakangiti na parang nanalo na siya, nag-propose si Jiang Chuan na itaya ang isang rare at high-value na S-class cultivation resource kung aling paaralan ang kukuha ng tagumpay. Habang tahimik na pinag-iisipan ni Ling Shuang ang malaking pusta na ito, nanunood naman si Xu Ping mula sa likod. Naaliw na ang Jin Cheng ay may sapat na lakas ng loob na magsugal laban sa kanilang SS-ranked monster. Pero hindi nakikipagbiruan si Ling Shuang. Agad niyang tinanggihan ang low-stakes na alok, at sinabi sa matanda na ang isang S-class resource ay parang pocket change lang, at hiniling na itaas ang stakes sa isang legendary SS-class resource sa halip. Muntik ng ma-heart attack si Jiang Chuan sa mismong lugar, gulat na gulat sa kung gaano ka-casual na binitawan ni Ling Shuang ang ganoong kamahal na pusta. Habang pinapanood ang palitan, medyo pinagpawisan si Xu Ping, napapansin kasing aggressive at dominant pa rin si Ling Shuang gaya ng dati, dahil maging ang isang Tier 8 Grandmaster ay makatitikim ng matinding hapdi kung sakaling matalo ang isang SS-class resource. Binigyan ni Ling Shuang ang matanda ng isang malamig na ultimatum, alinman sa mag-go big siya sa SS-class bet, o kalimutan na lang ang buong usapan. Pakiramdam niya ay na-corner siya ngunit may kumpiyansa sa secret preparation ng kanyang team, kinagat ni Jiang Chuan ang cane, at itinataya ang sarili niyang SS-class resource para sa tagumpay ng Jinyu. Agad na napansin ni Xu Ping ang trap, na pagtatanto na si Jiang Chuan ay isang clever old fox na hinding-hindi papayag sa isang high-stakes bet kung wala itong nakatagong ace up his sleeve, kaya natutuwa siya na ang Jing University ay pwedeng maupo muna para i-scout sila. Ngayong may dambuhalang kayamanan na ang nakataya, ang countdown ay pum-attack sa 0, at ang lubos na inaasahang laban ay opisyal nang nagsimula. Maya-maya pa, pinaganya ng mga support ng Jinyu ang kanilang mga abilities, na bumalat sa buong squad sa loob ng isang dambuhala at umiikot na dome ng kumikinang na enerhiya. Mayabang na ipinagmalaki ni Henshan na ito ang kanyang ultimate SS rank technique na tinatawag na life sharing, na nagpapaliwanag na pinuputol nito ang lahat ng papasok na damage ng 60% at ipinamamahagi ang natitira ng pantay-pantay sa buong team, na lumilikha ng isang hindi matitinag na turtle shell. Agad na na-realize ng mga manunood ang pinaplano ng Jinyu, at napansin na ang pagsasama ng damage sharing at isang healing support ay isang maduming stalling strategy na naglalayong patagalan ang laban at matalo ang mga kalaban hanggang sa mamatay.
Nagulat si Yao Feng na may estudyanteng nakapag-master ng isang SS rank skill, ngunit simpleng sinabihan lang ni Xu Jingming ang kanyang kakampi na sige lang at i-test muna ang kanilang depensa. Pinakawalan ni Yao Feng ang kanyang A-rank, Extreme Cold Eye Soul ability, na nagpaputok ng isang nakamamatay at mabilis na barrage ng matatalas na ice shards ng direkta sa kapitan ng kaaway. Ngunit ang dambuhalang ice attack ay walang kahirap-hirap na nadurodge at nilamon ng defensive barrier, at nabigong mag-iwan kahit ng isang gasgas kay Henshan. Binaliwala lang ni Henshan ang atake na parang isang maliit na kiliti lang, at mapang-asar na inanyayahan ng Magic City na patuloy silang tirahin ng lahat ng mayroon sila sa loob ng isang buong minuto. Sinabi naman ni Shen Dongling na hindi lang nagdala ang Jinyu ng mga life-sharing supports, mayroon din silang 3 aktibong S-Class Elemental Defense Techniques na nagpapahirap ng husto sa kanilang shield. Nang mag-alok si Kung Shi na sumugod gamit ang kanyang shield para i-test ang kanilang limitasyon, pinigilan siya ni Shen Dongling, na nagbabala na ang 3 nakatagong range types ng Jinyu ay madudurog siya bago pa man siya makalapit. Sa kabila ng pag-alala sa mga utos ng coach na patakbuhin ang kanilang primary formation, nagpa siya si Xu Jingming na oras na para ipakita sa kanila ang isang tunay na sorpresa habang ang kanyang katawan ay sumasabog sa gintong enerhiya, na nagtitrigger ng isang berserk physical transformation. Nagulat ang mga manunood nang makita ang isang purong lightning-type mage na naglabas ng isang nakatatakot na body-forging transformation technique na nagmumukha sa kanya na ganap na unstoppable. Kahit na humaharap sa nag-uumapo na enerhiyang ito, ang isang mayabang na si Han Shan ay patuloy na nagtatrust talk, na nagke-claim na gaano man kalaki ang i-boost ng lightning form sa physical stats ni Xu Jingming, hindi pa rin ito sapat para sirain ang kanilang shared shield. Tinatawag ang kanyang kalaban na masyadong overconfident, casual na hiniling ni Xu Jingming kay Guan na patamaan siya ng kanyang pinakamahusay na support buff. Agad namang sumunod si Guan, na pinapakawalan ang kanyang healing light buff para ay supercharge ang dati ng monstrous power level ng kanilang captain. Habang aktibo ang dambuhalang buff, itinuro ni Xu Jingming ang langit, na nag-iipon ng isang siksik na sphere ng raw at kumikislap na gintong kidlat sa dulo ng kanyang daliri. Ipinatawag niya ang kanyang legendary Thunder God Finger, na nagpapadala ng isang dambuhala at nakatatakot na daliri ng purong pagkawasak na umuungal pababa sa arena at nag-iiwan sa buong Genius Squad na pinagpapawisan sa takot. Nang makita ang bumabagsak na apocalyptic attack, nagsimulang magpanik ang Genius Squad, ngunit desperadong inutusan ni Han Shan ang lahat na ibuhos ang bawat patak ng kanilang enerhiya sa kanilang depensa. Itinataya ang kanilang mga buhay, itinaas ng buong team ang kanilang mga kamay upang palakasin ang shared shield habang ang Colossal Lightning Finger ay direktang bumabagsak sa kanilang posisyon. Sa isang huling desperadong pagsisikap na makaligtas sa dambuhalang epekto, sumigaw si Han Shan at pinaganya ang kanyang ultimate defensive skill na Life Tide, upang subukang i-absorb ang shockwave. Gayunpaman, ang mismong puwersa ng SS rank attack ay sadyang napakatindi, na nag-trigger ng isang dambuhala at nakabubulag na pagsabog na lumamon sa buong battlefield. Natulala ang mga manunood, na nagsisisigaw na literal nilang nararamdaman ang aura ng isang Diyos na nagmumula sa nag-iisang finger attack na iyon. Habang dahan daw ang napapawi ang usok, nakuha ng crowd ang kanilang sagot. Ang absolute at unbreachable defense ng Jinyu ay nagpira-piraso, na nag-iiwan sa kanilang buong team na nakasubsob sa sahig habang si Xu Jingming naman ay nakatayo ng tuwid at ganap na walang galos. Kinumpirma ng announcer ang mga membro ng Jinchong Ability University ay na-eliminate, na opisyal na idinedeklara ang Magic City Ability University bilang undisputed winner ng laban. Sa itaas ng VIP booth, pinagpawisan ng malapot ang principal ng Jincheng, na trauma sa pagkatalo, at takot na takot sa kung gaano ka-absurdly strong si Xu Jingming kapag opisyal na itong mag-advance sa Tier 4. Sinasamantala ang perpektong sandali para ipamukha ito, eleganteng ipinunto ng isang nakangiting si Ling Shuang na ang Magic City University ay, muli, isang hakbang na naman ang namumuno sa kompetisyon. Dahil wala nang natitirang dahilan, itinungo ng isang talunang si Zhang Quan ang kanyang ulo sa kahihiyan, inaamin ng pagkatalo at sumasang-ayon na iabot ang mahalagang SS-class cultivation resource na iyon.